Frankie, Mm. ayun na po ba yung cellphone na sinasabi nyo? Ay, oo. Di ba sinabi ko sa'yo na ano? Kita mo agad? Ay, opo. Ano yan? Yan yung sinabi ko sa'yo, di ba, nung dumaan kami doon? Oh. Ayan. Hindi nga po ako nakatulog kagabi. Excited po akong makita. Ah, gusto mo talaga? Opo Oh, sige, bigyan na kita. Pili ka, alin ang gusto mo? Kahit ano po dyan. Kahit ano. Oh, sige, ito na lang. Mas maganda to. Salamat po, Daddy Frankie. Oo. Happy ka na? Opo, Matagal. sobrang happy ko po. Ha? Para po sa anak ko. Para Matagal sa na po kasi niyang hinihiling ito. Hindi ko mo lang po mabilhan. Kumusta nga po pala si kuya ko, Daddy Frankie? Si Kuya Oliver, nandoon siya sa taas, nagpapahinga. Gusto mong makita? Opo, sana. Mm-mm. Saka, magkano na po yung pera po niya sa tatanungin ko po sana. Kung Alin na pera? yung pong pera niyang 120, Yung 120,000. magkano na po yung binawas niyo doon? Bakit mo natanong? Wala po, natanong ko lang po. Sige, sige. Alam mo, Nanay Ansing, doon sa 120,000, hindi ko pa naman nababawasan. Oh, salamat po. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nababawasan. Buong-buo na 120,000 pa. Ayan, sa mga sponsor ka na lang manghingi. Yan, andyan si Ma'am Inday Ukray, mabait din yun. Oh, Madam Inday Okray, baka pwede naman. Mm. Baka pwede naman tulungan mo ako sa butas-butas kong yero. Oo. Sana tulungan mo naman ako mapagawa yung butas-butas kong yero. Sana huwag kang magalit. Hindi. Merry Christmas. Merry Christmas ngayon, huwag kang magalit. Oo. Si Stariray, mayaman din yun. Oh, Madam Istariray, Merry Christmas po. Sana po, tulungan niyo ako sa butas-butas kong yero. Christmas naman po ngayon, huwag kayong magalit. Puro yero hinihingi mo sa kanila. Matabunan na kayo ng yero doon. Kay Sweet Charm, mayaman din yun, si Sweet Charm. Sweet Charm. Sweet Charm. Sir, Sweet Charm. Hindi, babae yun. Ay, babae. Oo. Madam, Sweet Charm. Tulungan mo naman po ako sa yero ko. Yero pa rin? Ang dami mo Tabla po, tabla sa kapak. Tabla na lang, oo. Tabla sa kapak po. Oo. Tulungan mo naman po ako para magawa na po yung kusina namin. Natutuluan po kami pag umuulan. Yung mga anak ko po, kawawa. Naawa po ako sa kanila. Pag kumakain po kami sa lamesa, natutuluan po. Ay, mama, sabi po nila sa akin, ay, may tumutula, nababasa ako. Sabi po ng mga anak ko. Crazy Joy, mayaman din yun. Nasa Japan. Madam Crazy Joy, baka naman po. Batiin mo muna ng Christmas. Merry Christmas po, Oo. Madam Crazy Joy. Merry Christmas po and Happy New Year. Baka naman po. Ano hiling mo naman sa kanya? Anong hiling mo? Kasi may yero na. Humiling ka na kay Inday Okray ng yero. Tapos kay Sweet Charm, tabla. Ayun ko na lang po, yung pintuan ng banyo, nasira po kasi. Glossy or hindi? Anong klaseng pintuan? Para alam nila. Kahit po yung mamurayad lang. Oo. Sige. Huwag kang mag-alala, Christmas. Pasensya na kayo mga kababayan, ha? Humihiling ng Christmas si Nanay Ansing sa akin. Sabi ko, hindi ko na kaya, kaya pinapasa ko na muna sa inyo. Sige, usapin mo sila. Crazy Joy, Stariray, MK Inday Ukray, Sweet Charm. Crazy Joy. Saka Istariray. Sino pa po? Inday Badiday. Hindi, Inday Ukray. Ay, Inday Ukray. Inday Ukray po. Oo. Baka naman po, Merry Christmas naman po. Ganito na lang para wish granted. Kasi papanood nila to. Kantahan mo na lang muna sila. Ay, hindi po ako marunong kumanta. Paano kanila bigyan? Kahit ano lang yan. Kahit ano. Kahit ano. Sige, kantahan mo. Wala nga po akong alam na kanta. Imposible naman Opo, yan. wala Napag-aral po ka akong kahit alam na yung Merry Christmas to you lang. O yun lang alam ko eh. Yung kadugtong na wala na po akong alam. Hindi. Sige na, kantahin mo lang. Kahit ano. Sana ngayong Pasko, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Sana ngayong Pasko ay makasama ka. Yun lang pong alam ko eh. Ha? Yun lang pong alam ko eh. Paano kanila bigyan ng pintuan ng CR?
Wala na po talaga akong alam. Bahay kubo na lang. Ay, Diyos ko po. Oh, posible hindi mo alam yan. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani. Paligid-ligid ay puro lingga. Ulit. Pwede na Ang po. iksi naman, ang haba ng bahay kubo, pinaiksi Hindi ko mo. na po alam yung iba eh. Ulitin mo, maalala mo. Daddy Frankie naman. Oh, liron-liron sinta na. Ay, Diyos ko po. Liron-liron sinta, puno ng papaya, pahingi ng pinto, at saka yero pa. Sa mga anak ko na lang. Sa mga anak mo. Wala ka nang hilingin sa sarili mo. Opo. Bakit puro anak nasa isip mo? Siyempre, nakapokus na po ako sa anak ko, Daddy Frankie. Kinalimutan ko na po yung sarili ko. Kinalimutan mo na. Opo. Pabayaan ko na yung sarili ko, wag lang yung mga anak ko. Pero alagaan mo rin yung sarili mo kasi napapansin ko, payat mo, ang nipis mo. Yun lang po. Kailangan kumain ka ng medyo madami para kumapal naman ng konti yung katawan. Kasi sabi ng viewers, si Nanay Ansing, ang nipis-nipis ng katawan. O, pumayat nga po ako. Pumayat ka, kakaisip. Ano Sabi ba nga ini- po ng anak ko minsan, ba't malungkot ka, mama? Inuisip mo na naman si Tito Oliver. Sabi po ng anak ko, yung grade 1 ko po. Oo. Hindi, kap. Pero nakikita niya talaga, iisip po talaga yung kapatid ko, Daddy Frank. Mm. Marami kasi akong iniintindi. Siyempre, yung buhay namin mahirap. Tapos yung mga anak ko sana makapag-aral. Tapos si kuya ko, Oliver, sana gumaling. Yun po. 100% yan, gagaling yan. Huwag kang mag-alala. Ba't mo nasabing ang buhay niyo mahirap? Siyempre, nakikipag-arawan lang naman yung asawa ko, Daddy Frankie. Magkano lang arawan niya sa bukid? 400. O, pasangiralyo pa niya, 50. O, magkano na lang po? Bakit kasi magsisigarilyo pa? Oo, matako po siyang magsigarilyo. Ako, sabi ng mga barkada ko, tinuturuan nila ako magsigarilyo. Sabi ko, saka na lang. Kasi parang sinusunog ko yung pera ko. Kaya hindi ako nagyosi. Oh, magagastos din po ang sigarilyo. Matakot po ako ni Garilyo yung asawa ko. Tapos, siyempre, mahal po yung bilihin. Almusal ng mga anak ko, tanghalian, ulam sa hapunan. Ang mahal po ng bilihin. Kaya, hirap na hirap talaga po ako sa buhay. Kaya, pagdating po ng 4 piece, ubos na po, tautang na. Siyempre, yung mga anak ko po, pinibibil ko yung mga pangangailangan. Kaya yung bahay ninyo hindi matapos-tapos. No? Kumbaga, Opo. Natigil po ako magtrabaho kasi nagkasakit po ako. dati nagtatrabaho ka? Opo. Saan? Sa Clark po, nananahi po ako doon. Kaya kayo nakapagpagawa ng bahay. Opo. Kasi nakita ko yung bahay naman ninyo, may plano naman, nagawa naman eh. Kaya lang, ang problema, hindi tapos. Nagsisikap po ako noon. Overtime ako ng overtime. Para medyo malaki-laki din po yung sweldo ko. Oo. At makapagtabi rin po. Pero yung iba doon sa bahay namin, ako po yung nagpagawa. Oo. Kaya sa sobrang pagod din po, sa kaka-overtime, nagkasakit po ako at nang pumayat ng ganito. Ano sakit mo? Yung dati po, bumaba po lahat, yung hemoglobin, yung dugo ko po, hemoglobin, potassium. Hindi po ako makatayo. Muntik na akong mamatay. Kaya nag-decision po akong tumigil sa pananahi. Saka mag-focus na lang muna sa mga anak ko. Mahirap din po kasi malayo sa anak. Oo. Sa Clark, hindi ka araw-araw na uwi. Hindi po, nagbo-boarding po ako doon. Lingguhan lang. Mga kwan po, mga isang buwan po Ay, yung uwi. isang buwan. Buwanan ng uwi nyo. Opo. Sino nababantay sa anak mo noong time na yun? Yung asawa ko po, Kaya kayo nakapagpagawa ng bahay. Oh. Ang problema, kinabit ninyo yung yero na yun, brand new o second hand? yung pong kalahati, bago po yon pinagawa ng tatay ko noon pa. Yung pong kalahati, yung luma, second hand na po yun. Kaya pala, butas-butas na. Opo. Kaya yun lagi ang problema mo, yung yero. Opo, tumutulog po pag tag-ulan. Talaga, nakita nyo naman po, butas-butas. Pero kung malalaki na po yung mga anak ko, babalik po ako magtrabaho. Ay, ganun. Kaya mo pa naman. Opo, kaya ko naman pong manahi. Yun lang po talaga nagkasakit ako. Ano talent mo? Mananahi? Opo, nananahi po ako. Ang dami mo palang talent, no? Alam ko mong manahi. Bukod sa manahi, ano pa talent mo? Wala na po. Mag-alaga ng mga anak ko po. Mag-alaga ng bata. Ano pa? Siyempre, talented ka eh.
Wala na po, yun lang po. Mm. Pero alam mo ate, Nanay Ansing, bilib ako sa'yo. Kasi kahit ganyan ang buhay, fighter ka, lumalaban ka. Tinatagagan ko na lang po yung loob ko kasi po kung hihina po yung loob ko, paano po yung mga anak ko? Saka po, sino pong magtatanggol sa pamilya namin? Kaya ikaw ang Si fighter. Kuya Oliver. Oo. Kaya pinapakita ko po na matatag po ako. Mm. Saka nagdadasal na lang po ako sa Diyos na sana. Tama yun. Kailangan matatag sa lahat ng bagay, matatag, matibay ang dibdib, Opo. huwag panghinaan ng loob. Yan naman po ang importante. Saka yung pagmamahal sa kapwa ang importante. Oo. Yung pong, kasi nasasaktan ako sa kapatid ko, yung mga namimintas sa kanya, nanlalait. Nasasaktan po ako. Pero ngayon, inano ko na po sa isip ko. Binabaliwala ko na po. Lahat pinabaliw, ano mo na. Kaya hindi ka na nasasaktan. Pero dati nasasaktan. Opo, umiiyak po ako nung dati. Yung mga naririnig ko sa kuya ko tungkol sa kanya. Mm. Pero ngayon po, sabi ko sa sarili ko, pare-paras lang po tayong tao na nilalang ng Diyos, na nabubuhay sa mundo. Pare-paras lang din po tayong mamamatay. Mm-mm. Bakit hindi na lang po pagmamahal ang maramdaman natin sa kapwa natin? Mm-mm. Imbis na laitin natin, pintasan natin, tawanan natin, na kulang yung isip niya. Bakit hindi na lang natin sila unawain, di ba po? Mm-mm. Kasi hindi nga po sila nakakaunawa. Tayo po yung nasa wastong pag-iisip. Bakit hindi po yun nang iparamdam natin sa kapwa natin? Sabagay, tama ka. So, ngayon, unti-unti nang gumagaling si Kuya Oliver. Ano ang mensahe mo sa mga taong nambabash sa kapatid mo noon? Yung mga... Sana po, wag na po kayong pagmamahal na lang po ang isipin natin. Sana pagmamahal na lang po yung maramdaman natin sa puso natin, sa kapwa po natin. Kasi pare-paras lang naman po tayong tao na nilalang ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Mas maganda pong mamuhay kasi ng masaya, may pagmamahal sa kapwa, imbis po na panglalait at pamimintas po ang maramdaman natin. Bakit hindi na lang po natin intindihin na ganun po yung kalagayan nila, na kulang po sila sa pangunawa. Tayo po yung nasa wastong isip, tayo na po yung umunawa, imbis na laitin po natin, unawain na po natin sila. Pag may ganyang mga tao na kulang sa pag-iisip, unawain na po natin sila. Huwag na po natin silang laitin o kaya pintasan. Yun po ang mensahe ko po. Kasi pare-paras lang din tayong tao na nilalang ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Pare-paras din po tayong mamamatay. Kaya mabuhay na lang po tayo ng masaya habang nabubuhay po tayo. Ikaw, Ate Diba po? Ansing, masaya ka ba lagi? Minsan po masaya po, pero minsan syempre hindi po maiwasan na maging malungkot sa mga nangyayari. Lalo po pag, syempre yung kalagayan ng kapatid ko, yung si kuya ko po, pero nasasaktan din po ako. Pero binabaliwala ko na lang po. Kasi kami naman po hindi naman po kami nakapatay, nagnakaw, gumagawa ng kasalanan. Yung kasalanan po ba namin na nagkasakit yung kapatid namin? Hindi naman po ba, di ba? Sino po bang may gusto na magkaroon ng kapatid na gano'n? Di ba? Wala naman po. Kayo po, gusto nyo po bang magkaroon ng kapamilya na ganyan? Di ba? Wala naman po may gusto. Yes. Yun na lang po ang mensahe ko po. Sa mga nanonood sa atin, yung mga taong nagsasabi na bakit pinabayaan nyo daw noon tapos ngayon. Yun po, aminin po namin na magkakapatid na pinabayaan talaga namin si kuya ko, Oliver. Yun po, malaking pagkukulang po namin talaga yung sa kapatid namin na ganun, yung nangyari po sa kanya. Talaga, aminin po namin na malaki talaga yung pagkakamala namin, na kinulong namin siya. Pero yun po kasi yung inisip namin na way na kaysa makapanakit siya o makaano po siya ng ibang tao, edi sasagutin po namin. Saka wala po kasing mag-advise sa amin na ganito yung gawin nyo. Buti po dumating po si Daddy Frankie, ganito yung gawin nyo. Sabi, siya po yung nanguna na tumulong sa amin. Kaya napabuti yung kapatid namin. Yun po.
Okay. So, yon. Puntahan natin si ano?